Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na dyan with evidence ako. Grabe, ang gulo-gulo na sa Senado ngayon kung saan si Tito Soto na daw ang bagong Senate President. Nakakuha daw ng 15 support signatures sa mga senador si Tito Soto kung saan si Cheese Escudero sinibak. Wala na. Naku, dahil daw hindi maano ni Cheese Escudero ang flood control anomalies. Kaya ngayon, balik Tito Soto daw ang bagong Senate President. Naku, ano ba naman yan? Si Tito Soto daw. So ano ang iyong reaction hinggil dito mga kabig? Okay lang ba sa inyo na si Tito Soto ang bagong Senate President? Or gusto niyo pa rin si Cheese Escudero ang bagong Senate President? Sabi ng iba, kung si Tito Soto ang magiging bagong Senate President, baka babalik sa impeachment na naman ni BP Sara ang pag-uusapan. Baka itong impeachment ni BP Sara ang magiging another story para matabunan ang flood control project. Kung saan ngayon, ang Diskaya ay nilatag talaga nila kung sino ang mga congressman at ilang DPWH engineers ang kanilang binigyan ng 25%. Tapos sabi pa nila, itong 25% daw ay ibibigay pa daw di umano na Martin Romualdez at Zaldico. So grabe talaga ang sabog. So ito kabibig ha. Manood tayo kabibig. Ito yung mga impormasyon na kuha natin kabibig. Okay? Let's watch this video from Senator JV Ejercito, mga kabibig, kung saan sinabi dito, makinig tayo, kabibig, ha, makinig tayo na ito na. Kasama ba kayo sa 15 sir na bumoto for Senator Tito Soto to the SP? Well, una sa lahat, ako part ng leadership ni President. So, I gave him the courtesy and respect. Pinausap ko muna siya talaga na kung sakali I'll be the last to sign kasi ano na kung talagang meron ng majority. Did you sign? I said I was the last. So, Napaalam ako kay SPG kasi we gave him the trust, confidence. Bali kayo yung pang 15 na nag-sign, sir. How will that affect your chairmanship? And then yung deputy majority kayo, sir? I do not know yet. Wala pa namang pag-usapan tungkol dyan. Pero sir, ano yung trigger? Ay, basta ano na lang yun. Ano na yun. Mag-usap din kami na kasama natin. Kami, in particular kami ni St. Sherwin po sa kami kagabi, anong gagawin namin. Kasi may mga kumuusap din naman sa amin na ano siya, kinatuloy na. But you will retain your committee chairmanship? Ayaw, hindi namin pinag-usapan yun. Hindi namin pinag-usapan. Sir, kailan pa nagsimula yung ganitong talks? Gabi lang, kahapon. Gabi lang, kahapon lang. Ano naging trigger, sir? Sabi ko kasi ako pag-iisipan ko muna. Hindi naman ako, alam niyo naman ako kahit kung kay SP Leagues yun. Hindi ako umalis kay Sigurino ang dulo. No? Kay SPG hanggat ako yung muli talaga. Kung pwedeng maiwan sana ako, kaya lang. Naintindihan naman yun. Kaya give my respects and courtesies before. Ano yung naging trigger kahapon? Sir, sabi niyo, you were the last to sign. Opo, kailan kayo pumirma? Kailan kayo pumirma? Kanina lang. Hello? Sir, siya yung trigger kahapon. So bakit mayroong palit ng leadership? What are the issues, sir? Yung like and ask, kahit pag what are the issues? Hindi na po ba kayo Hindi naman, ako satisfied part of the leadership. Siguro nasobra na yung sira ng both houses no? It has affected the institutions already. Ako naman, I think yung mga issues SNGs kay Joel, it's part of that evolution job. But it's already affected the Senate. And we have to save that institution. So saving that institution pala, kailangang maalis si Cheese Escudero. Yun pala ang rason, saving the institution. Yun ang sabi ni Senator
ehersito. Nako. Inalis si Kiso, ibalik si Bulaga. Safe ang congressman at contractor uli. Back to plan A, impeach Sara na naman sila. Dapat prangka ka, walang tiwala ang tao kay Say Cheese. Marami pang mabulaklak na salita. Yan ang mga ilang komento ng ating mga netizen. While na-interview naman si Senator Lacson, mga kabibig, eto na ha. Senator Lacson na-interview din at nagbigay din ng kanyang opinion hinggil sa istorya tungkol dito na papalitan na si Cheese Escudero. So ito kabibig, pakinggan natin ha. Ito yung mga interview ni Senator Lacson. Next. Ilan po pumirma, sir? Mamaya, malaman niyo mamaya. Pero sir, sure Yeah. Sure na sa SP. Mas sure na. Mamaya niyo ulit. Pero sure na sa SP, sir. Ano magiging ano? Mamaya rin. Blue ribbon, sir. Blue ribbon, sir. Pro tempore. Thank you. So yun kabibig, sure na daw na si Tito Soto ulit ang Senate President. Naku, mga kabibig, parang ang gulo-gulo ng Pilipinas. Naku, anong nangyari? May pagtatakpan ba? May gustong pagtatakpan ang mga taong ito? Naku po. Ayon sa politiko, nakasecure na daw ng enough votes ni Senator Tito Soto para ma-unseat si Senator Cheese Escudero as Senate President. Note that Soto pampered his statement with, "I just talked to the President in the first Senate hearing on flood control, giving us a glimpse on how his decisions are affected by Malacanang. So brace yourselves." Nako, ito na nga ang sinasabi ng ating mga netizen sa isang, nako po, ito na nga, sa isang interview ha, meron ditong interview ni Tito Soto kung saan sabi dito na kung ang Diyos na ang magpipermit na siya ang bagong Senate President, ibibigay natin. Ng kulita dito sa Senado. Tinanong natin dito si Senate Minority Leader Tito Soto III na sinasabing papalit kay Senate President Cheese Escudero. Ang tugon lamang ni Soto ay God permitting. Yan, God permitting ang tugon niya. Dun sa kumakalat na ugong ay mayroon daw 15 senador na papanig kay Soto para siya italaga o para siya na ang maging Senate President kapalit ni Escudero. Yung mga senador ay wala pang tugon dun sa ating pagtatanong hinggil dito, pero ang tugon nga lang ni Soto tungkol dito, God permitting. Ano yung mga kapuso, nagpapatuloy itong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanmalyang flood control projects dito. Sa pagtatanong ni Senator Dante Marcoleta, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na may mga proyekto ang Marcos administration, yung kasama yung mga foreign assisted projects na na-delay, lumobo ang commitment fee sa mga pinagkakautangan at yan ay dahil natapyan sa budget ng yung pondo para sa mga unprogrammed funds ay dahil doon sa budget insertions ng mga kongresista. Ang kanyang inihalimbawa, binigyan ang DPWH ng ceiling na 75 billion pesos noong 2023 para ilaan doon sa mga proyektong pinalalaanan ng Marcos administration, pero tinapyas ng DPWH 10% lang ang natira. Sa 2024 national budget, 97 billion pesos ang ibinigay na ceiling ng Department of Budget and Management. Ginawa ng DPWH 70 billion pesos. Ibig sabihin, inalis yung 27 billion hanggang meron pang pagkakataong na zero yung pondo para dito. Sabi ni Senator Marcoleta, ang alam niya, nagreklamo dito ang Pangulo dahil nawala yung pinapopondo niya para sa mga proyekto na priority ng Marcos administration, pero napunta sa sari-saring proyekto ng DPWH na nagkaroon ng iba't ibang katawagan. Mayroong Sustainable Infrastructure Project Alleviating Gaps, mayroong Special Support Program, Convergence Special Support Program, na lahat puro flood control projects. Kinuha daw yung para sa mga flagship projects. So ipinunto dito na bukod dun sa tumaas ang commitment fee, nagmahal ang gastos at na-delay pa yung mga proyekto, ay naapektuhan din ito yung ekonomiya dahil ang inilalaan na pondo para sa mga projects mayroon ng economic projections. Sa ngayon naman, ang dinakuhan dito ni Senator Raffy Tulfo, pinisita niya yung Philippine Contractors. So yun, kabibig ha. So yun ang trending news ngayon. Pero sabi naman ni dito nakita ko lang in post, chismis lang daw ito. Sabi ni ano ba to? Tio Moreno. Sabi ni Tio Moreno, but instead of addressing the issue,
Chismis suggests the palace wants impeachment revive as a distraction, with Vice President Sara Duterte once again in the crosshairs. According to the sources, the palace is no longer blocking impeachment. In fact, some allies like Congressman Marcoleta and even the Blue Ribbon Committee investigation are reportedly being told to step aside. The plan appears to be bring back impeachment to divert public anger from the corruption scandal. Make VP Sara the main target. Grabe. If the cause pushes through, the Senate could have a new leadership and impeachment could be revived. For Filipinos, this could mean two things. The corruption behind the flood control projects may not be fully investigated. Tama. Once again, politics could be used to attack VP Sara instead of going after those truly responsible for billions in missing funds. At its core, this looming Senate coup is not just about members. It's about power, control, and who gets blamed for the massive corruption scandal. Okay, to be safe, this is chismis. This is not news. Chismis ito. Huwag kayong maniwala. Ano ang connection ng attached photo diversion nga? Yun ang nga kabibig. Yun ang chismis lang ni Tio Moro na posibleng mangyayari mga kabibig. So, nalunod sa insertion, Escudero loses top Senate post over flood control scandal daw. Yun daw ang istorya ngayon. Soto SP, Lauren Protem, Pink, Blue Ribbon, Zubiri Majority Leader. Yan daw ang chismis ngayon mga kabibig. So, tanggal si Marcoleta. Naku po. So, wait tayo mga kabibig ha kung ano pa ang mga latest trending news. So, ito na muna ha. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.